Ang panlabas na pader ng bilangguan ng lungsod ng Maynila ay humarang sa malamig na hangin ng malalim na gabi. -4:30 ng madaling araw. Ito ang oras kung kailan naghihintay ang isang nakakulong na death row inmate sa katapusan ng kanyang oras. Sa hangin ay may malungkot na pinaghalong amoy ng basa na semento at ang amoy ng takot ng tao. Si Chow Pao, halaw sa Chow Po, ay nakaupo sa maliit na silid na natatakpan ng dilim. Ang kanyang mukha ay maputla at walang laman. Ang tunog ng orasan na dahan-dahang gumagalaw ay nagpaparamdam sa kanya na sumisigaw ito ng kamatayan. Ang kanyang posas ay malamig na parang bakal. Siya ay isang taong hindi makatarungang sinentensyahan ng kamatayan para sa isang malupit na pagpatay sa isang kilalang negosyante. Ang tunog ng kalampag ng bakal na pinto at ang tunog ng bota ng militar ay papalapit. Narinig ni Chow Pao ang tunog ng kanyang tibok ng puso. Ang kanyang huling sandali ay dumating na. Sa parehong oras, sa ibang lugar sa Quezon City, sa opisina ng pribadong investigador na si Men Ong na natatakpan ng malabong liwanag. Si Men Ong ay nasa edad 40 at ang kalungkutan ng kanyang pag-alis sa buhay ng pulisya at ang problema sa kanyang gulugod ay nagpapahirap sa kanya araw-araw. Ang kanyang mga mata ay may sugat ng hindi nalutas na kaso sa nakaraan. Hawak niya ang isang tasa ng malamig na kape. Ang kape ay mapait at malamig. Ang kanyang mesa ay puno ng mga lumang dokumento at ang amoy ng sunog na sigarilyo. Nakita niya ang isang makapal na sobre mula sa mailbox. Ang sobre ay selyadong may kalawangin na selyo at may selyo mula sa bilangguan. Ang amoy ng lumang papel ay humalo sa alikabok at kawalan ng pag-asa. Sa loob ng liham ay isang last will and testament na isinulat sa kamay ni Chow Pao. Minamahal na Boss Men Ong, mangyaring pigilan ang hindi makatarungang pagbitay sa akin. Hindi ako pumatay ng tao. Ang taong nagtago ng katotohanan ay si Attorney Cao Cao, ang sikat na abogado. Ginamit niya ang pera at kapangyarihan upang sentensyahan ako ng kamatayan. Mangyaring iligtas ako. Wala na akong masyadong oras. Si Attorney Cao Cao. Narinig ni Men Ong ang pangalan na iyon. Ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang abogado sa Maynila. Isang taong laging lumalabas sa media na nakasuot ng mamahaling suit at may inosenteng mukha. Ang kanyang opisina ay malinis at malamig. Isang taong kilala sa pagbebenta ng hustisya sa pamamagitan ng pera. Hindi makatarungang pagbitay. Nanginginig ang kamay ni Men Ong na may hawak ng liham. Naalala niya ang sakit ng kanyang nakaraan. Ang kanyang pag-alis sa buhay ng pulisya ay dahil sa kawalan ng katarungan. Sinubukan ni Men Ong na huwag tanggapin ang kasong ito. Masyadong mapanganib ang kaso. Walang oras. Si Chow Pao ay bibitayin sa loob ng ilang oras. Ngunit ang taos-pusong kalungkutan mula sa liham ni Chow Pao ang nag-udyok sa kanya. Ipinagkatiwala ni Chow Pao ang kanyang huling pag-asa na mabuhay kay Men Ong. Kailangan kong gawin ito. Narinig ni Men Ong ang tunog ng kanyang tibok ng puso. Nagsuot siya ng kanyang mahabang jacket, trench coat. Ang amoy ng malamig na semento at ang amoy ng pulbura ang nag-udyok sa kanya na lumaban. Umalis siya sa opisina. Ang malalim na kalsada sa gabi ng Maynila ay puno ng sekreto. Nagsimula na ang kwento. Kailangan niyang makipagkarera sa oras upang iligtas ang buhay ng isang tao at labanan ang dilim ng batas. Ang umaga ay natatakpan ang Maynila ng kulay abong liwanag ng ulap-ulan. Ang oras ng pagbitay ni Chow Pao ay bumababa bawat oras. Nagmamaneho si Men Ong sa kanyang lumang kotse patungo sa sentro ng lungsod kung saan matatagpuan ang mga legal na gusali. Sa labas ng kotse ay may amoy ng basa na kalsada at diesel na humalo. Sa isip ni Men Ong, ang mga imahe mula sa kanyang nakaraan ay humalo. 5 taon na ang nakalipas, siya ay isang mabuting opisyal ng pulisya. Naniniwala siya sa katotohanan, ngunit ang korupsyon ng sistema ang nagpabagsak sa kanya. Sinubukan niyang ilantad ang krimen ng isang makapangyarihang tao at hindi makatarungang inakusahan at sa pilitang umalis sa buhay ng pulisya. Ang kapaitan ng kawalan ng katarungan na iyon ay sumasakop sa kanya tulad ng kanyang mahabang jacket. Ang sistemang ito ay palaging tumalikod sa mga tapat na tao. Bulong ni Men Ong.
Humingi siya ng tulong sa kanyang matandang kaibigan sa istasyon ng pulisya upang suriin ang sulat kamay ng liham ni Chow Pao. Agad na lumabas ang resulta. Ang liham ay ang tunay na sulat kamay ni Chow Pao. Ang matigas na teksto ng liham ay nagpatunay sa katapatan ng taong malapit ng mamatay. Dumating si Men Ong sa lumang bilangguan. Ang lamig ng semento at ang amoy ng kalawang ng bakal na pinto ay matalas. Humingi siya ng pulong sa superintendent ng bilangguan. Ang pagkaantala ay nagpapalapit sa kamatayan. Men Ong, huli ka na. Ang boses ng superintendent ay tuyo at seryoso. Ang pagbitay kay Chow Pao ay isasagawa sa loob ng ilang oras. Ang iyong mga karapatan bilang isang pribadong investigador ay hindi kayang pigilan ang aming batas. Si Attorney Cao Cao ay bumili ng hustisya. Mangyaring bigyan mo ako ng kaunting oras upang magpakita ng ebidensya. Ang mga mata ni Men Ong ay nagpakita ng malamig na determinasyon. Hindi pinayagan si Men Ong na makita si Chow Pao, ngunit pinayagan siyang tingnan ang lumang dokumento na may kaugnayan sa orihinal na kaso ni Chow Pao. Ang mga dokumento ay basa at may masamang amoy. Sa orihinal na kaso, si Chow Pao ay inakusahan ng pagnanakaw at pagpatay sa negosyanteng si Mang Deron. Ang pangunahing ebidensya ay ang fingerprint ni Chow Pao at ang pistol. Ngunit nakita ni Men Ong ang mga butas at hindi tumpak na impormasyon sa mga dokumento ng prosekusyon. Malinaw na may intensyon na tapusin ang kasong ito ng pinakamabilis. Sinuri ni Men Ong ang mga dokumento. Si Attorney Cao Cao ay dating abogado ni Chow Pao, ngunit ang kanyang depensa ay napakahina. Tinulungan niya si Chow Pao na matalo ang kaso. Ginawa niya ang krimen na ito. Naalala ni Men Ong ang kanyang pagkakamali sa nakaraan. Nagpasya siyang labagin ang kanyang sariling mga patakaran upang pigilan ang kawalan ng katarungan. Bumalik siya sa opisina. Sa ilalim ng malabong liwanag, ang anino ng kanyang mahabang jacket ay mas malalim. Attorney Cao Cao, lalabanan kita gamit ang iyong sariling batas. Nagmamaneho si Men Ong patungo sa kalsada kung saan matatagpuan ang marangyang opisina ni Attorney Cao Cao. Hindi niya susundin ang batas ng korte. Oras lang ang susundin niya. Isang mataas na gusali sa Maynila. Ang sikat ng araw ay tumama sa salamin na bintana. Ang lugar na ito ay ang merkado kung saan ibinebenta ang hustisya. Ang legal na opisina ni Attorney Cao Cao ay matatagpuan sa pinakamataas na palapag, malamig at kahanga-hanga. Sa hangin ay may pinaghalong amoy ng mamahaling balat, bagong kahoy at malinis na papel. Ito ang amoy ng kapangyarihan at kasinungalingan. Pumasok si Men Ong sa legal na opisina na nagkukunwari bilang isang peking empleyado. Ang kanyang mahabang jacket ay hindi akma sa marangyang kapaligiran. Dahan-dahan siyang naglakad sa malamig na marmol na sahig ng waiting room. Nakaupo si Attorney Cao Cao sa kanyang marangyang opisina. Ang kanyang mukha ay nasa edad 50, gwapo na may kulay abong buhok. Nakasuot siya ng puting suit at ngumiti ng may tahimik at inosenteng ngiti. Sa kanyang daliri ay may nagniningning na diamante na singsing. Ano ang kailangan? Ang boses ni Attorney Cao Cao ay malamig at malinaw na parang metal. Ako si Men Ong, isang pribadong investigador. Mayroon akong ilang bagay na kailangang imbestigahan na may kaugnayan sa kaso ni Chow Pao. Sabi ni Men Ong nang walang pag-aalinlangan. Mapait na tumawa si Attorney Cao Cao. Ang tunog ng tawa ay tila umalingaw-ngaw sa dingding ng silid. Chow Pao. Ang taong malapit ng bitayin? Bakit mo sinasayang ang oras? Tapos na ang kasong ito. Ipinakita ni Men Ong ang last will and testament ni Chow Pao kay Attorney Cao Cao. Ang liham ay tumukoy sa kasalanan ni Attorney Cao Cao. Tiningnan ni Attorney Cao Cao ang liham ng walang gulat. Ito ay isang liham lamang na isinulat sa ilalim ng psikolohikal na presyon. Si Chow Pao ay isang taong hindi matatag sa pag-iisip. Sinusubukan niyang sisihin ang kanyang abogado. Pinrotektahan ko siya sa abot ng aking makakaya. Ang kanyang mga salita ay makinis at disiplinado. Sila ay walang kasalanan tulad ng opisyal na record. Ngunit tiningnan ni Men Ong ang mga mata ni Attorney Cao Cao.
Nakita niya ang dilim at ang malamig na pagiging tama sa kanyang mga mata. Ang iyong depensa ay napakalina. Nasaan ang orihinal na dokumento ng kaso? Tanong ni Men Ong. Nasa istasyon ng pulisya sila. Mayroon lang akong mga kopya. Sagot ni Achoy. Kaw-kaw. Dahan-dahan siyang uminom ng isang tasa ng mainit na kape. Ang mabangong amoy ng kape ay nagtago sa kapaitan ng katotohanan. Gumamit si Men Ong ng isang daya upang makakuha ng pahintulot na makapasok sa imbakan ng dokumento ni Achoy. Kaw-kaw. Ang silid ay malaki at puno ng kahoy na bookcase. Sa hangin ay may amoy ng lumang libro at kaunting alikabok na humalo. Hinanap ni Men Ong ang orihinal na dokumento ng kaso ni Chow Pao. Sinuri niya ang lahat ng dokumento, ngunit hindi niya nakita ang mahalagang dokumento. Dapat sinira niya ang orihinal na ebidensya. Sinuri ni Men Ong ang likurang sulok ng storage room. Doon, nakita niya ang isang malaking kahoy na mesa at isang tahimik na lumang telepono. Sa ilalim ng mesa ay may isang maliit na kahon na nakakandado ng isang maliit na padlock. Ginamit ni Men Ong ang kanyang lockpicking tool. Ang tunog ng pagtama ng metal ay sumira sa katahimikan. Bumukas ang maliit na kahon. Sa loob ay walang pera, ngunit may ilang hindi opisyal na dokumento at bank account number. Ito ang bakas na may kaugnayan sa money laundering. Sinuri ni Men Ong ang katahimikan ng opisina. Si Achoy. Kaw-kaw ay nakikipag-usap sa telepono sa isang tao sa labas ng opisina. Hindi nag-aksaya ng oras si Men Ong at mabilis na kinuha ang dokumento ng ebidensya. Ang marangyang opisina ni Achoy. Kaw-kaw ay ang lugar kung saan itinago ang katotohanan. Naaalala ni Men Ong ang oras ng pagbitay ni Chow Pao sa kanyang isip. Kailangan niyang makipagkarera sa oras. Sinisiyasat ni Men Ong ang lihim na bank account number na nakuha niya mula sa opisina ni Achoy. Kaw-kaw. Kailangan niyang ilantad ang katotohanan bago ang pagbitay kay Chow Pao. Ang sikat ng araw ay tumatama na ngayon sa semento ng Maynila, ngunit sa isip ni Men Ong ay dilim lamang. Nagmaneho siya patungo sa crime scene, kung saan inakusahan si Chow Pao ng pagpatay. Ito ay isang lumang warehouse ng negosyanteng si Mang Deron na matatagpuan sa isang lumang industrial area sa labas ng lungsod. Sa hangin ay may amoy ng kalawangin na metal, alikabok at lumang diesel na humalo. Ang lumang warehouse ay malamig at walang laman. Basag na salamin at tuyong dugo ang kumapit sa sementadong sahig. Ito ang lugar kung saan inakusahan si Chow Pao ng pagpatay. Binuksan ni Men Ong ang kanyang flashlight at nilikha ang dilim sa crime scene. Gumawa sila ng isang simpleng kwento. Pagnanakaw, pag-aaway at kamatayan. Ngunit ang ebidensya ay masyadong malinis, bulong ni Men Ong. Ang fingerprint ni Chow Pao ay natagpuan sa pistol. Ngunit sinuri ni Men Ong ang ibabaw ng pistol. Ang pistol ay napakalinis. Ang pistol na ito ay pinunasan at pagkatapos ay idikit ang fingerprint. Ito ay isang tumpak na panloloko. Nagpasya si Men Ong na makipagkita sa asawa ni Chow Pao, si Aling May. Nakatira si Aling May sa isang mahirap na barangay ng isang maliit na bayan. Ang kanyang bahay ay simple at malinis. Sa hangin ay may amoy ng mainit na sorsop at ang amoy ng malungkot na kahirapan. Ang mukha ni Aling May ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may matibay na pananampalataya. Hindi pumatay ang aking asawa, sir. Hinding-hindi siya pumatay. Ang boses ni Aling May ay tigas at determinado. Humiram siya ng pera kay Mang Deron. Ngunit walang away sila. Ipinakita ni Men Ong ang last will and testament ni Chow Pao kay Aling May. Umiyak si Aling May pagkatapos basahin ang liham. Achoy. Kaw-kaw. Siya ay dating abogado namin. Nagtiwala kami sa kanya. Bakit niya ito ginawa? Tiningnan ni Men Ong ang kahirapan ni Aling May at ang kanyang pananampalataya sa kanyang asawa at naalala ang kanyang sakit sa nakaraan. Ang kanyang tungkulin ay lalong naging mabigat. Mayroon lang akong ilang oras upang iligtas si Chow Pao. Aling May, mangyaring sabihin sa akin, anong koneksyon mayroon si Achoy? Kaw-kaw kay Mang Deron? Ipinaliwanag ni Aling May, si Mang Deron ay dating malapit na kasosyo sa negosyo ni Achoy. Kaw-kaw.
Sila ay nasangkot sa iligal na kaso ng lupa at money laundering. Nang hindi makabayad si Chow Pao, sinamantala ni Atty. Cao ang pagkakataon. Dapat ginamit ni Atty. Cao si Chow Pao bilang scapegoat upang alisin si Mang Deron. Naunawaan ni Men Ong kung gaano kalalim ang dilim ni Atty. Cao sa likod ng batas. Ang hustisya ay palaging bulag. Hindi ko kayang labanan si Atty. Cao sa korte. Kinokontrol niya ang buong sistema. Ipinakita ni Men Ong ang lihim na bank account number sa kanyang kamay kay Aling May. Ito ang kahinaan ni Atty. Cao. Kailangan nating sirain ang kanyang financial flow. Ang oras ay dumadaloy. Ilang oras na lang ang natitira upang iligtas si Chow Pao. Mahigpit na hinawakan ni Men Ong ang kanyang mahabang jacket. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dilim. Ang oras ng pagbitay ni Chow Pao ay mabilis na lumalapit. Si Men Ong ay nakikipagkarera sa oras sa pagitan ng abalang kalsada at ang malamig na semento ng Maynila. Ang kanyang lumangkotse ay puno ng amoy ng diesel at pagod. Sinimulan ni Men Ong na suriin ang lihim na bank account number ni Atty. Cao. Sa tulong ng kanyang matandang kaibigan na hacker, natuklasan niya ang financial flow ni Atty. Cao. Gumamit siya ng napakaraming pera upang takpan ang tunay na kaso. Tiningnan ni Men Ong ang talaan ng paglilipat. Ang mga numero ay malamig at malupit. Milyon-milyong dolyar ang inilipat sa mga iligal na offshore bank account. Ang pera na ito ay dapat ginamit upang suhulan ang korte, pulisya, at mga saksi. Sa isip ni Men Ong, ang mga linya mula sa last will and testament ni Chow Pao ay umalingaw-ngaw. Nang inakusahan si Chow Pao ng pagpatay, may isang saksi. Ang saksi na iyon ay si Chow Min, isang pulubi na nakatira malapit sa warehouse. Si Chow Min ang tanging tao na nakakaalam ng katotohanan. Hinanap ni Men Ong ang huling lokasyon ni Chow Min. Ayon sa record ng pulisya, si Chow Min ay nawala bago ang paglilitis sa korte. Ang kanyang dokumento ay isinara. Nagpunta si Men Ong sa isang lumang beer house sa sentro ng lungsod kung saan madalas pumupunta si Chow Min. Sa hangin ay may amoy ng murang beer at maruming sahig na humalo. Kinausap ni Men Ong ang may-ari ng beer house. Chow Min. Nakatanggap siya ng pera mula sa pulisya at masasamang tao at agad na nawala. Ang boses ng may-ari ng beer house ay nagsalita ng may kakaibang katahimikan. Siya ay dinala mula sa isang paghaharap. Paghaharap? Sino? Isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Siya ay parang isang abogado. Malamig at makapangyarihan. Naunawaan ni Men Ong ang kalupitan ni Atty. Cao. Ginamit ni Atty. Cao ang pera upang patayin ang isang inosenteng tao at bilhin ang katotohanan. Tiningnan ni Men Ong ang legal na libro sa kanyang mesa. Ang mga libro ay maalikabok at hindi kayang sabihin ang katotohanan. Ang hustisya ay nasa libro lang. Sa totoong buhay, nanalo ang kasakiman. Ang oras ng pagbitay ni Chow Pao ay lalong lumalapit. Hindi lang kailangang makipagkarera sa oras si Men Ong, kundi kailangan din niyang labanan ang madilim na bahagi ng batas. Aung Thai Ha, halaw sa Aung Thai Ha. Subaybayan ang financial flow mula sa lihim na account ni Atty. Cao. Kailangan nating malaman kung saan niya inilagay ang iligal na pera. Ang lugar na iyon ay dapat may bakas na makakapagpatunay sa pagka-inosente ni Chow Pao. Narinig ni Men Ong ang tunog ng kanyang tibok ng puso. Ito ay isang tunog na humalo sa panganib at determinasyon. Mayroon lamang isang paraan upang iligtas si Chow Pao, ilantad ang dilim ni Atty. Cao. Ang oras ay dahan-dahang lumipas. Habang papalapit ang utos ng pagbitay ni Chow Pao, ang tensyon ni Men Ong ay lalong nagiging matigas tulad ng malamig na sikat ng araw sa Maynila. Ginamit niya ang huling pagkakataon upang putulin ang financial network ni Atty. Cao. Nakipagkita si Men Ong sa kanyang matandang kaibigan, si Chow Det Paeng, isang lihim na empleyado ng bangko. Ang tagpuan ay isang madilim na sulok ng isang lumang hotel sa sentro ng lungsod. Sa hangin ay may amoy ng pagkaluma at malamig na kape na humalo. Atty. Cao.
Siya ang pinakamakapangyarihang tao. Ang pagsuri sa kanyang bank account ay nangangahulugang isinasapalaran ko ang aking buhay, Menong. Ang mukha ni Chao Datpeng ay puno ng takot. Si Chao Pao ay inosente, Chao Datpeng. Siya ay papatayin sa loob ng ilang oras. Nasaan ang iyong hustisya? Ang matigas na salita ni Menong ay tumama sa konsensya ni Chao Datpeng. Nagpasya si Chao Datpeng na labagin ang pagiging kumpidensyal ng bangko. Inabot niya ang isang maliit na papel na isinulat sa kamay kay Menong. Ito ang lihim na bank account ni Atty. Cao Cao. Maraming pera ang inilipat mula sa account na ito patungo sa iligal na pamumuhunan sa isang lugar na tinatawag na Cum Cray, Barangay Cray. Cum Cray, Barangay Cray. Ito ang pangalan ng isang lumang barangay na matatagpuan sa labas ng Maynila. Ang lugar na ito ay puno ng kahirapan at dilim. Bakit nag-invest si Atty. Cao Cao ng iligal na negosyo sa ganoong lugar? Ang lugar na iyon ay bahagi ng orihinal na ari-arian ni Mang Deron, ang namatay. Dapat iligal na inilipat ni Atty. Cao Cao ang ari-arian ni Mang Deron pagkatapos niyang gumawa ng kwento na si Chao Pao ang mamamatay tao. Sinuri ni Menong ang detalye ng bank account. Ang katumpakan ng paglilipat ay nagpakita ng malamig na pagkalkula ni Atty. Cao Cao. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Menong ay tahimik na nayanig. Ito ay isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ni Menong ang telepono. Investigator Menong. Hindi ka dapat makialam sa aming sekreto. Ang hustisya ay walang ibibigay sa iyo. Kaya naming bigyan ka ng sakit na nagdulot sa iyo ng pag-alis sa buhay ng pulisya muli. Ang boses ay malalim at malamig. Kinakatawan nito ang kapangyarihan ng kawalan ng katarungan. Atty. Cao Cao, hindi ba? Tanong ni Menong ng matigas. Alam namin ang iyong kahinaan. Ang pagprotekta kay Chao Pao ay maglalagay sa iyong buhay sa panganib. Mangyaring tanggapin ang pagbitay. Kinontro ni Menong ang kanyang galit. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mahabang jacket. Ang apoy para sa hustisya ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ang iyong banta ay hindi makakapigil sa akin. Kailangan kong pigilan ang pagbitay kay Chao Pao. Tiningnan ni Chao Datpeng si Menong nang may takot. Naglalaro ka ng isang mapanganib na laro, Menong. Wala na akong oras. Nagpasya si Menong na makipag-ugnayan sa lihim na dating asawa ni Atty. Cao Cao. Mas marami siyang malalaman tungkol sa nakaraan ni Atty. Cao Cao at ang financial flow. Ang kwentong legal noir ay lumalabas na sa mas malalim na dilim upang hanapin ang liwanag. Nagmamaneho si Menong patungo sa marangyang barangay ng Maynila, kung saan nakatira ang dating asawa ni Atty. Cao Cao, si Aling Mayami. Ang sikat ng araw ay matalas, ngunit ang kapaligiran ay puno ng malamig na pagmamataas at nakatagong takot. Ang bahay ni Aling Mayami ay modernong arkitektura na napapalibutan ng mga tropikal na halaman. Si Aling Mayami ay maganda ngunit may malamig na mukha. Nakasuot siya ng mamahaling damit at ang bawat kilos ay kontrolado. Kahit nahiwalay na siya kay Atty. Cao Cao, siya ay ang tagapangalaga ng sekreto ni Atty. Cao Cao. Pumasok si Menong sa malamig na sala upang makipagkita kay Aling Mayami. Sa hangin ay may amoy ng mamahaling pabango at namamatay na bulaklak na humalo. Alam mo kung bakit ako nakialam sa kaso ng dating abogado na si Atty. Cao Cao, hindi ba, Aling Mayami? Sabi ni Menong ng diretsyo. Bahagyang humiti si Aling Mayami. Ito ay parang sakit kaysa tawa. Hindi mo maiintindihan kung gaano kahirap ang batas ng aking dating asawa. Ang katahimikan ay kaligtasan. Sa halip na gamitin ang pagmamataas at pagbabanta, nagsalita si Menong tungkol sa kanyang nakaraan at ang kalungkutan ni Aling May. Si Chao Pao ay inosente. Siya ay bibitayin sa loob ng ilang oras. Ginamit ni Atty. Cao Cao ang pera upang patayin siya. Ang iyong pananahimik habang alam mo ito ay isang krimen. Nanginginig ang daliri ni Aling Mayami. Lumingon siya sa salamin na bintana sandali. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, ngunit ang mga anino ay hindi nawawala. Hindi ko maaaring sabihin ang nakaraan, Menong. Mayroon akong mga patakaran sa kaligtasan.
Ang mga patakaran sa kaligtasan ay hindi makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan, Aling Mayami. Ang pagsasabi lamang ng katotohanan ang makakapagbigay sa iyo ng kalayaan. Ipinakita ni Menong ang last will and testament ni Chow Pao sa kanya. Nang basahin ni Aling Mayami ang liham, nakita ni Menong ang luha na umaagos. Ito ang malambot na puso na nakatago sa ilalim ng kanyang matigas na panlabas na anyo. Si Atri Cao ay nawala sa dilim. Tiningnan niya ang buhay ng tao bilang halaga ng pera lamang. Nagpasya si Aling Mayami na ilantad ang isang sekreto. Ang pinakamapanganib na sekreto ni Atri Cao ay wala sa isang dokumento. Ito ay may kaugnayan sa kanyang financial flow. Saan? Barangay Cray? Ang lugar na iyon ay ang lugar kung saan ginawa ang iligal na operasyon. Ngunit ang ebidensya ay wala roon. Itinago ito ni Atri Cao sa isang inosenteng lugar. Nagkunwari siyang labis na interesado sa relihiyon. Itinuro ni Aling Mayami ang isang simbolo sa mesa gamit ang kanyang daliri. Ito ay isang hugis bulaklak na simbolo. Ito ay ang simbolo ng isang lumang Buddhist temple. Mayroon siyang isang ari-arian. Isang lumang templo na nakarehistro bilang isang non-profit na organisasyon. Nagtayo siya ng isang lihim na lagusan doon upang itago ang iligal na pera. Hindi ito maaabot ng opisyal na inspeksyon. Nakakita si Menong ng liwanag. Ginamit ng dilim ni Atri Cao ang kanyang katalinuhan upang takpan ang hustisya. Ang ebidensya na makakapagpatunay sa pagka-inosente ni Chow Pao ay dapat nasa lagusan na iyon. Nagpasalamat si Menong at umalis. Ang mga mata ni Aling Mayami ay ngayon ay kumikinang sa kalayaan. Mabilis na nagmaneho si Menong sa kanyang lumang kotse patungo sa lumang templo sa Barangay Cray. Ang oras ng pagbitay kay Chow Pao ay lalong lumalapit. Ito ang huling labanan sa pagitan ng oras at katotohanan. Ang oras ng pagbitay ni Chow Pao ay dumating na sa kritikal na oras. Si Menong ay nagmamaneho patungo sa lumang templo sa Barangay Cray, ang pinakalabas na barangay ng Quezon City. Ang lugar na ito ay puno ng kahirapan at pagpapabaya. Sa hangin ay may amoy ng alikabok, lumang usok, at inabandona na lugar na humalo. Ang lumang templo ay natatakpan ng sirang pader at malalaking puno. Ito ay isang simbolo ng katahimikan at pag-iisa. Inirehistro ni Atri Cao ang lugar na ito bilang isang relihiyosong organisasyon, ngunit ito ay isang lugar upang itago ang iligal na pera. Pumasok si Menong sa pamamagitan ng lumang brick wall. Ang tunog ng kanyang sapatos ay tahimik sa lupa. Nagtungo siya sa isang sirang gusali sa likod ng lumang istasyon. Ayon sa guhit ni Aling Mayami, mayroong isang lagusan sa ilalim ng lumang gusali. Nakita ni Menong ang isang kalawangin na bakal na pinto. Ang pinto ay natatakpan ng semento, ngunit ang amoy ng bakal ang tumawag sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Menong ang kalawangin na kandado. Ang tunog ng susi na umiikot ay sumira sa katahimikan. Nang bumukas ang pinto, ang malamig na hangin at amoy ng basa na lupa ay humihip sa mukha ni Menong. Ang lagusan ay makitid at madilim. Ang panloob na dingding ay basa. Binuksan ni Menong ang kanyang flashlight. Ang sinag ng liwanag ay tumama sa madilim na silid. Sa lahat ng dako ay may mga kagamitan sa kusina at maalikabok na kahon. Sa dulo ng lagusan, may isang lumang kahoy na mesa. Sa mesa ay may puting papel at isang panulat. Mukhang ginamit sila kamakailan. Sinuri ni Menong ang mga papel sa mesa. Sila ay mga talaan ng money laundering ni Atri Cao at ang kontrata ng paglilipat ng ari-arian ni Mang Deron. Ang sulat kamay ay napakalapit kay Atri Cao. Pagkatapos, nakita ni Menong ang isang maliit na kahon na bakal sa ilalim ng kahoy na mesa. Sa kahon ay may selyo ng korte. Dahan-dahang binuksan ni Menong ang kandado. Sa loob ay may isang pistol. Ito ang pistol na ginamit upang akusahan si Chow Pao ng pagpatay. Ngunit sa ilalim ng pistol may isang maliit na memo. Ang memo ay isinulat sa sulat kamay ni Atri Cao. Ang kontrata ng utang ni Mang Deron ay sinira ng pistol na ito. Si Chow Pao ay dapat sisihin. Nakita ni Menong ang liwanag. Hindi lang gumawa ng kwento si Atri
Cao-Cao na si Chow Pao ang mamamatay tao, kundi sinira rin niya ang kanyang kontrata ng utang. Walang dahilan si Chow Pao upang pumatay dahil hindi niya kayang bayaran ang kontrata ng utang. Ito ang pinakamahalagang ebidensya na makakapagpatunay sa pagka-inosente ni Chow Pao. Tiningnan ni Men Ong ang kanyang orasan. Malapit na ang oras ng pagbitay. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang ebidensya at kinuha ang maliit na kahon. Umalis siya sa lagusan. Ang malamig na sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Ang determinasyon ay lumitaw sa kanyang mga mata. Mabilis na nagmaneho si Men Ong sa kanyang lumang kotse patungo sa korte. Ang kwentong legal noir ay nakikipaglaban sa dilim upang hanapin ang liwanag. Ang Supreme Court ng Maynila ay puno ng tensyon at tahimik na kapangyarihan. Alas negatibo 1:00 oras ng umaga. Ang huling oras ng pagbitay ni Chow Pao ay papalapit. Ipinarking ni Men Ong ang kanyang lumang kotse sa likurang pasukan ng korte. Ang kapaligiran ng korte ay humalo sa amoy ng lumang papel, malinis na alikabok, at ang amoy ng pag-aalala ng tao. Mahigpit na hinawakan ni Men Ong ang maliit na kahon na bakal na may ebidensya sa kanyang kamay. Tumakbo siya sa madilim na koridor ng korte. Ang mga hukom at abogado ay naglalakad na may malamig na mukha. Nagbigay lamang sila ng atensyon sa batas at hindi pinansin ang buhay ng tao. Sa likurang sulok ng korte, nakita ni Men Ong si Atty. Cao-Cao. Nakasuot si Atty. Cao-Cao ng puting suit at nakikipag-usap sa telepono nang may malamig na ngiti. Ang kanyang mukha ay puno ng kapangyarihan at kumpiyansa. Nagsimula na ang utos. Mabuti. Nanalo tayo. Ang hustisya ay nasa panig natin. Ibinaba ni Atty. Cao-Cao ang telepono. Diretso na lumakad si Men Ong patungo kay Atty. Cao-Cao. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Atty. Cao-Cao. Ang boses ni Men Ong ay malalim at tigas. Lumingon si Atty. Cao-Cao. Ang kanyang mga mata ay walang gulat. Arogante lang ng ngiti. Investigator Men Ong. Bakit ka narito? Ang iyong iligal na aksyon ay walang makakatulong. Hindi mo kayang pigilan ang pagbitay. Hindi mo makatarungang sinentensyahan ng kamatayan si Chow Pao. Pinatay mo si Mang Deron. Ginamit mo ang inosenteng tao upang takpan ang iyong iligal na money laundering. Inilagay ni Men Ong ang maliit na kahon na bakal sa harap ng mukha ni Atty. Cao-Cao. Nasa loob nito ang iyong sekreto. Ang kontrata ng utang ni Mang Deron at ang ebidensya na may pirma mo. Ang mukha ni Atty. Cao-Cao ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ang kanyang pagmamataas ay bumagsak sa ilalim ng takot. Ito ay panloloko. Wala kang ebidensya. Ang boses ni Atty. Cao-Cao ay tigas. Mayroon akong ebidensya. Ang iyong dating asawa, si Aling Miami, ang nagturo sa akin sa iyong lihim na templo. Ang sulat kamay na pag-amin mo ay nasa loob nito. Nirecover ni Atty. Cao-Cao ang kanyang kapangyarihan. Ikaw ay isang lumalabag sa batas. Sino ang maniniwala sa iyo? Ako ang batas. Ang batas ay nagpoprotekta sa buhay ng tao. Binili mo ang batas ng pera. Kinuha ni Men Ong ang kanyang telepono at tinawagan ang isang dating hepe ng pulisya. Ginamit niya ang kanyang nakaraang koneksyon. Humingi siya ng opisyal na pagpigil sa utos ng pagbitay ni Chow Pao. Ang oras ay tila huminto agad. Sa tahimik na koridor ng Supreme Court, nakikipaglaban sina Men Ong at Atty. Cao-Cao. Ang mga mata ni Atty. Cao-Cao ay humalo sa dilim at pagkatalo. Ang boses mula sa telepono ay tigas at malinaw. Men Ong, nagtitiwala ako sa iyo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon upang pigilan ang pagbitay. Ipadala ang ebidensya sa hukom ng pinakamabilis. Ang buhay ni Chow Pao ay napagdesisyonan ng oras at papel. Narinig ni Men Ong ang tunog ng kanyang tibok ng puso. Ito ang huling sandali para sa kanyang nakaraan at ang kinabukasan ni Chow Pao. Ang malamig na pader ng bilangguan ng lungsod ng Maynila. Ang utos ng pagbitay kay Chow Pao ay pinigilan sa huling sandali.
Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa maingay na sigaw. Ang mukha ni Chow Pao ay walang ginhawa. Ang kanyang posas ay malamig pa rin, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakakuha ng kalayaan. Sa parehong oras, sa Supreme Court, bumagsak si Atty. Cao sa gulat. Ang ebidensya ni Men Ong, ang kontrata ng utang at ang pag-amin ni Atty. Cao ay naipadala sa hukom sa tulong ng dating hepe ng pulisya. Ang batas ay nagpabagsak sa kapangyarihan ni Atty. Cao sa wakas. Si Atty. Cao ay agad na inaresto para sa pagpatay, pagwasak ng ebidensya, at money laundering. Ang kanyang marangyang suit ay naging damit ng kriminal. Mabilis na inilantad ng media ang balita. Ang mundo ng batas ng Maynila ay nayanig ng husto. Hindi nagdiwang si Men Ong. Tumayo siyang mag-isa sa likurang koridor ng korte. Sa hangin ay malamig na katahimikan lamang. Nagawa ko ito. Bulong ni Men Ong sa kanyang puso. Hinarap niya ang sakit ng kanyang nakaraan. Ang kawalan ng katarungan ng kanyang pag-alis sa buhay ng pulisya ay ngayon ay pinalitan ng pagka-inosente ni Chow Pao. Ang hustisya ay palaging huli, ngunit ito ay lumitaw. Nagpunta si Men Ong sa bilangguan at nakipagkita kay Chow Pao. Umiiyak na hinawakan ni Chow Pao ang kamay ni Men Ong. Kayo ang aking tagapagligtas, sir. Ang iyong katapatan ang nagligtas sa iyo, Chow Pao. Sagot ni Men Ong. Pagkatapos, nakipagkita si Men Ong kay Aling May. Ang mukha ni Aling May ay nawala ang kalungkutan at puno ng pag-asa. Ang aming pamilya ay binigyan ng pangalawang buhay. Isinapalaran ni Men Ong ang kanyang buhay. Ang kanyang mahabang jacket ay ngayon ay naging isang simbolo ng kanyang karangalan. Nilabag niya ang batas, ngunit pinanatili ang mas malaking hustisya. 1 taon ang lumipas. Si Chow Pao ay nabubuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya. Si Atty. Cao ay sinentensyahan ng maraming taon sa bilangguan. Ang kanyang kapangyarihan ay nagtapos sa likod ng sementadong pader. Si Aling Mayami ay nakakuha ng kanyang kalayaan at ganap na umalis sa legal na mundo. Nagpatuloy si Men Ong na magtrabaho sa kanyang lumang opisina. Ang kanyang opisina ay mas malinis. Binigyan siya ng alok na bumalik sa buhay ng pulisya, ngunit nagpasya siyang magpatuloy bilang isang pribadong investigador. Ito ang kanyang sariling batas. Hating gabi. Nakaupo si Men Ong sa kanyang mesa. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang mabangong amoy ng kape ay humalo sa kapaligiran ng madilim na Maynila. Tumingin siya sa bintana. Ang liwanag ng lungsod ay malamig na kumikinang. Tinitingnan pa rin niya ang dilim, ngunit may kapayapaan sa kanyang mga mata. Ito ang kwento ng isang noir detective na naghanap ng hustisya sa likod ng batas. Ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa sa pera.